26 ang naitalang nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng Philippine National Police. Sa ilang probinsya, may mga baang hindi pa rin humuhupa. Sa Baguio City, umakyat na sa 10 ang nasawi sa landslide. May report si Marisol Abduraman. Mabutit nakalikas na ang may-ari ng bahay na ito na gumuho kasabay ng lupa sa tabi ng Angat River sa Barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Lumambot ang lupa sa ginagawang riprap dahil sa walang tigil na ulan. Bakas din ang hagupit ng habagat sa ilang bahagi ng Bulacan. Sa Arayat, Pampanga, tulong-tulong ang ilang taga-barangay La Paz, Turo para mapigilang masira ang dike at hindi mabaha ang kanilang mga pananim. Sa Pangasinan, inilikas ang ilang residente sa Kalasyaw kung saan aabot sa 21 barangay ang binaha. Sa Dagupan City, abot hanggang dibdib pa ang baha sa ilang lugar ayon sa mga residente. Sa Burgos, Ilocos Sur, isang tulay ang bumigay. Umapaw din ang tubig sa Armenia Dam sa Tarlac City. Pati ang Amburayan River sa Kapangan, Benguet. Nauka naman ang lupa sa likod ng gusali ng Alno Kaduri Elementary School sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa DepEd Benguet, ililipat muna sa mga lumang school building ang mga estudyanteng gumagamit ng apektadong gusali at patututukan ng LGU ang pagkukumpuni sa school building. Sa Baguio City, balot ng pagluluksa ang burol sa kapilyang ito. Sampo ang nasawi sa landslide sa Barangay Kisad, Surong, 5 ay mga bata. Binawi ng kalikasan ang 3 henerasyon ng iisang angkan. Pinakahuling nakuha sa guho ang 64 anyos na lolo at kanyang 8 taong gulang na apo. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. 3 residente naman ang buhay na nasagip. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Hiwalay na nasagip sa guho ang isang natabo ng aso. Nag-heat po tayo ng mga irrigating solution to warm po yung dog. Nag-feed lang po tayo ng unti-unti po para hindi mabigla si dog. Ang ibang residente namang nakaligtas sa landslide, iniinda ngayon ang sakit. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot. Patuloy namang umaapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Marisol Abduraman, GMA News.